Ngayon viral sa social media sa buong Japan ng isang Pilipina na nagpakamatay ng dahil sa stress at depression. Hello! This is Miko Poge! And ngayon, I miss you all. Actually, matagal na akong hindi nakapag-vlog. Gusto kong mag-vlog for the past few days pero meron talaga akong sakit. Eto, may kapon ako ngayon. May allergic rhinitis kung sa Philippines. Dito kasi kapon shoe. So, actually, nangangati ang mata ko. Nangangati ang kamay ko, charot. Ang mata ko, super namumula. Tapos, ang ilong ko, super tulo ng sipon. Tapos, ngayon, clagnos, di ko maintindihan. Tapos, aching ka ng aching. Alam yan ng mga taga-Japan ko ano ang kapon shoe. So, uminom na ako ng gamot. Pero, hindi pa rin siya naging effective. Kasi, di ko alam kung anong eksena niya, die. But anyway, bakit ako nag-vlog ngayon kahit na I'm not feeling well because I really want to share my thoughts and ideas about this one dahil importante talaga to siya. Ngayon viral sa social media ang isang taga Davao, isang Filipina na taga dito sa Hamamatsu. Untimely is kapitbahay ko siya dito kasi taga Hamamatsu. Hindi ko alam ang bahay niya. So, ngayon, viral siya sa social media sa buong Japan ng isang Pilipina na nagpakamatay ng dahil sa stress at depression. And nung nalaman ko siya actually around Sunday ko siya nalaman. Ng friend nagsabi sa akin na may nagpakamatay and I was so sad because ang tagal ko na siyang gustong i-vlog ito. Ang tagal ko na siyang gustong i-topic about depression, stress, and anxiety. Dahil sandali lang, dahil. Tsaka, hindi lang ako makagsalita ng maayos. Kaya ayoko talaga mag-vlog eh. So, ngayon, pagpasensyahan nyo na ang boses ko na parang ngongo. Gusto ko talaga siyang i-share. So, before ko i-discuss ang aking point of view, I wanna read. Kasi, meron siyang iniwan na sulat before siya nagpakamatay. So, basahin natin ang sulat. Ito ang sulat na nakaano sa kanya. Noong February 1, 2009 niya sinulat ito. Hindi ko alam kung kailan siya nagpakamatay dahil matagal na ang sulat eh. So, anong petsa na ngayon, di ba? February 28. Ito ang sulat. Diyos ko, di ko mabasa. Hello mga ate at sa mga kaibigan ko, pasensya na kayo. Pagod na talaga ako sa buhay ko. Matagal na ako nagtitiis kahit nahihirapan na ako. Pero parang di ko na kaya. May sakit o wala trabaho. Pagdating sa sahuran, kulang pa. Abonado ka pa. Alam ko may mga tao na tumulong sa akin. Isa na si Ate Love at si Aishi. Pero minsan, naisip magpakamatay na lang kasi hirap na hirap ako. Pero maraming salamat sa inyo at mamimiss ko kayo. Mamimiss ninyo din ako kasi wala nang maingay. Pisti at diatay. Di nyo na maririnig. Ha ha ha. I feel ate. Ayan po ang mensahe ni ate before siya nagpakamatay. So, nung nabasa ko siya at narinig ko talaga na may nagpakamatay sa depression at stress, I feel yung sadness kay ate dahil sa ating buhay marami tayong mga problema, marami tayong mga stress, nade-depress tayo. Minsan, naisipan nating magpakamatay. I believe, hindi lang din. Actually, marami akong mga problema na gano'n na minsan parang naisip ko, parang gusto ko na magpakamatay. Pero wag. Parang ayoko kasi I have a lot of plans pa. Pero, tinanong ko nga sa kaibigan ko yan, naisip ba din niya na yun ang nararamdaman ko? Sabi niya, oo, parang naisip din daw niya. Sabi ko,
Bakit ganun? Siguro ganun yung ano, pag may mga problema tayo. Pero eto nga, ang isasabi ko sa inyong lahat is that kung ano man ang problema natin, make it sure na meron tayong mapagsabihan. At least, hindi ikaw mismo ang nagdadala ng lahat ng problema. I mean, pwede mo siyang i-share kahit kanino, kung sino makatulong sa'yo. Kaya, if somebody asking you a help, if somebody wants to talk to you, please, kausapin ninyo, tulungan ninyo, i-advise ninyo dahil there are times na may mga taong gustong may makausap dahil nga problemado, pero hindi sila nabigyan ng chance na ma-advisean, makausap, katulad nito. Dahil, di ba, sabi niya sa sulat niya, pagod na siya dahil may sakit o wala, nagtatrabaho. Pagdating sa sahuran, kulang pa. Tapos may problema pa sa Pilipinas. And ang problema pa sa Pilipinas is that magdagdag pa ng stress sa mga OFW. Madidepress pa ang sa OFW. Kasi if there are problems sa Philippines na pwede nyo namang isolve sa inyo, within sa inyo, please refrain from telling na nasa abroad kung anong problema, dahil alam nyo bang hindi nakakatulong sa amin yung lahat, lalo na pag may mga problema kayo dyan. Tapos kung pwede nyo namang isolve within sa inyong level, please isolve nyo na lang sa inyo. And then kung hindi talaga, that's the time na pwede nyo siyang iparating sa mga kaibigan, kapamilya nyo, kamag-anak nyo sa abroad. Kaya ang advice ko sa mga nasa Pilipinas, please gradually, wait, ang sipon ko na. Ang advice ko na nasa Pilipinas, please, daily, i-message ninyo ang inyong mga kamag-anak sa abroad, kausapin ninyo, kumustahin ninyo kung anong problema. Hindi lang yung kinukumusta ninyo dahil sahuran na, dahil kailangan nyo ng pera. Yun. May mga struggles ang mga OFW around the world, hindi lang dito sa Japan. Kaya as much as possible, kausapin nyo po para maiwasan ang ganito mga problema. Na you tend to cut your life, you tend to end your life dahil sa stress at depression. Pwede man nating labanan ang mga stress at depression dahil ang problema, may mga solusyon po yan lahat. Imposible po na walang solusyon ang problema. Kahit marami tayong problema, learn to be positive, learn how to appreciate life, learn how to live happily. Dahil yun naman ang ano natin despite may mga problema, pabayaan natin yan, be positive. You have to be positive in your outlook in life dahil kung maging negative ka, tatalunin ka ng iyong depression at stress. Yes, learn to be happy. At ang pinaka-importante at nalaman ko sa buhay ko is that wag yung papasukin ang negative sa inyo dahil pagpapasukin mo ang negative sa buhay mo, maging negative ang outlook mo sa buhay. Kaya as much as possible, I am telling my family, I am telling my friends, I don't want na makarinig ng mga negative. Alam yan ng buong pamilya ko dahil gusto ko positive lang, happy lang para maging happy yung atmosphere ko, maging happy yung utak ko, lahat maging happy sa akin at positive ang lumalapit. Kasi pag nakakarinig ako ng problema, nakakabasa ako ng problema sa Facebook, kaya unfollow ko yung mga problematiko, mga kaibigan. Sorry sa inyo. Hindi ko kayo pina-follow dahil ayoko ng negative. Kaya pinaka-importante sa lahat, be positive sa iyong buhay. Maging positibo, maging ganun lang, accept positive vibes, maging masayahin kahit may problema tayo dahil ang problema always nasa atin yan, nakaakabay na yan sa atin, sa ating pagkatao dahil nandito na yan sa mundo ibabaw, kaya kaya natin yan lampasan. Maging positibo ka lang sa buhay, and I believe na parang na-miss Q&A why I share this one, even may sakit ako, even hindi ako masyadong makapagsalita, tumutulong ang sipon ko, kahit nandidiri kayo sa sipon ko, bahala kayo, basta I want to create an awareness that
depression kills. So please spread good vibes and happiness. Yun lang ang aking gustong iparating sa inyong lahat. And I am hoping na this video can help motivate, can help you a lot about facing your problem. Dahil alam kong hindi lang si ate ang may problema, hindi lang ako ang may problema, hindi lang ikaw ang may problema. Tayong lahat ang may problema. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. So, ang ano ko lang is laban lang. Kahit anong mangyari, laban lang. Huwag tayong magpakamatay dahil hindi masusolusyonan ang problema pag nagpakamatay tayo. Sandali lang. Oh my God. Kaya, eto ulit ang sasabihin ko sa inyo, spread positive vibes, good vibes, happiness, and laughter. Huwag po nating tanggapin ang mga negative vibes dahil masama po sa atin yan. Maraming salamat sa inyong lahat. This is Miko Poge! Pakpak Japan! Bye! Kahit hindi ako mapagsalita maayos, dahil ang sipon ko dahil tumutulo, baby. Maraming salamat for watching, and please don't forget to subscribe. Follow me on my Instagram, Facebook, and Twitter at Miko Poge. Pakpak Japan!